Topic po natin ay pagmamarkot po ng isang halaman, itong aming kalamansi. So ano po ang ating mga gagamitin? Meron po tayo ritong timba na may tubig po, at ang loam soil na nabibili lamang po sa mga garden na shop sa halagang 65. So yan po, loam soil. Meron po tayong cutter. At meron po tayong tali. Any tali po pwede naman, as long as ma-hold niya yung ating imamarkot. Tapos meron po tayong plastic rito. Ang napili ko po ay ziplock. Pwede rin naman po kayong gumamit ng ordinaryong plastic gaya ng ganito. Depende na rin po yan sa inyo. Pero ang sa akin po, ito po ang napili ko. Of the sun. Ating imamarkot na puno ng kalamansi. Yan po siya. Maghahanap po tayo mamaya ng bata-bata o katamtaman lamang na sanga. I-markot natin mamaya. So ito po ang aming puno ng kalamansi. Marami na rin po siyang bunga. So kaya naisip namin mag-markot para magkaroon pa kami ng panibagong itatanim na kalamansi. Ayan po siya. Guys, ayan po ang aming kalamansi na ating imamarkot. May napili po ako rito. Ito po siya. Katamtaman lang. Hindi matanda, hindi bata. So, balik po muna tayo doon sa ating mga materyales para maihanda yung yung preparation ng lupa at saka yung plastic na gagamitin natin. So, balik po tayo doon. So guys, ito po yung preparation, yung ano natin, ziplock. Kunin po natin to. Ito po tayo kumuha. Tapos ang ating plastic. Kaya nasabi ko po sa inyo bakit ito ang ating nagamit, o ito napili nating gamitin. Pwede rin naman po tayo gumamit ng mga ordinaryong lupa na kung saan po merong available. Minsan nga pwede po natin magamit yung mga lupa na malapit lamang sa sapa o ilog. Pero sa akin po napili ko itong natin. Sige pa, lagyan natin habang siksiki pa natin para mas daming ugat, mas mabilis mapatubo yung ugat ng ating imamarkot. So siksikin natin, tapos ilak po natin. Tatapat talaga para malak siya. Yan. So nice and slow and nice. So yan po siya. Okay. Tatabasan po lang natin kasi bakit po dito natin? Kasi dito po natin ipapalaman yung sanga ng imamarkot natin. So, dahan-dahan lang po para ito lang yung tamang masugsugatan. Yan. So yan na po siya. Ready na po siya. Diyan po natin ipapalaman yung ugat na mapipili natin. So ready na po to. May napili tayo na sanga. Palitan lang po natin yan. Siguro mga 1.5 to 2 inch sapat na yun para ma-markot. Yung ginawa natin, yung prepared natin na lupa, doon po natin yung ilalagay mamaya. So sa mga plantitos at mga plantitas, ito po ang ating topic for today. Magmamarkot po tayo ng aming kalamansi mula sa aming bakuran. Ayan po. Tsaka isa pa nga guys, ang isa sa magandang magmarkot ng halaman yung tagulan o kaya yung pagkatapos ng ulan, dahil nakakuha siya ng maraming tubig na
kailangan ng isang halaman. So yan po yung ating imamarkot ang aming kalamansi sa munting bakuran. Maraming tinik. So bukod doon sa napili ko kanina, naghahanap ako ng iba pang alternatibo bukod doon. Dito masyado ng matanda at laki na ng sanga niya. Tingnan niya, sobrang laki na. Hanap lang tayo. Nakamarkot dito guys, pakita ko lamang po sa inyo. Ito po yun guys, ayan, na-markot na yan. So naghihintay na lamang po tayo na magkaugat po yan. At pag meron na yan ugat, ay kukunin na po natin yan, puputulin na po natin dito sa base nya para makuha natin tong sanga na to at ita-transfer na natin sa isang container po dito sa taas. Ayan guys, nakikita nyo to, ayan po, yan, minarkot po namin yan, na-markot na po yan. Yan, hawiin natin para makita. So ayan po siya guys, so ito siya. Yan, dito lang po tayo kukuha, siguro mga 1 inch. Yan, siguro ito, ayan, dito. Yan. Tapos mga dito siguro yan. So yan po yun. Ayan guys, ito pinupugaran din ng mga ng langgam kasi alam niyo po ba na yung bulaklak ng kalamansi pan bulaklak din ng sampagita. Napakabango po niya. Wala na po kasi siyang bulaklak ngayon, puro bunga na po. Ayan o, saan po, ayan, bunga niya, ang dami na siyang bunga. So ito na po, simulan na po natin ang ating pagmamarkot. Ito po aning ating imamarkot. So siguro mga 1.5 inch ay tama na po yan. So dito sugatan muna natin, tapos siguro ito yan. So dahan-dahan lang, yung tama lang mabalatan, yung lumabas lang yung yan yung pinaka parang pinakaloob niya. So hawiin po muna natin to guys kasi baka masundot yung ating mata. Ingat talaga kasi bukod sa malanggam, mano po siya matinik, talagang nang-aaway ang tinik niya. So yun guys, dahan-dahan lang. Kung saan po kayo sanay o sa blade o kaya sa kutsilyo, pwede rin naman po yun. Pero ako pinili ko na lang blade, cutter na lang naman po. So ayan, ito po siya, dahan lang dahil ingat po kayo dahil baka masugatan siya. So dito po natin ilalagay yung yung pre-prepared natin na loam soil. Actually guys, yung loam soil pala na yun, nabasa ako na yun. Kailangan po kasi talagang siya basahin. Kailangan kasi talaga niya yung moist o moisture yung lupa. So nabasa na po siya bago po siya dito ilalagay. So dito lang po tayo sa kabila. So kumbaga nga gawin natin na slowly but surely. Yan po, tabasan lang natin konti, kiskisin lang tawag po dyan. So doon naman po sa kabila, ingat lang talaga kasi kailangan po ng iba yung ingat dahil iwas po na masugatan ka. So yun po siya. So pakita ko lang sa inyo. So ayan po siya, tapos paikot siya. Ayan, saan siya tatapingan ng ayan po. So ayan po siya, nabalatan siya 1.5 inch, tapos to paikot. Ayan, so
One eternity later. Guys, ito yung minarkot natin. Hindi pa to pwede. Bibilang pa tayo ng 4 to 5 weeks o higit isang buwan para po mailipat natin siya sa isang container para pagpapatubo sa kanya. Ito po yung nauna namin minarkot. Ayan po siya. So yan po yung ating kukunin para ilipat. Guys, ito po, puputulin na natin. Gamit po natin yung lagar ng bakal. So, putulin na po natin siya. Ito po nakuha natin siya. Ito guys, yun guys, yung ugat niya. Ayan guys, ita-transfer na po natin siya dito sa container na to para po mailipat siya ito. Pero lagyan po muna natin kalahati. Kamayin na natin para mabilis. Kalahati pa guys. Yung mga puti-puti niya na ano po yan, balat ng itlog, pampadagdag nutrients. So yan po, kalahati natin. Ito siya. Yan yun guys, may bunga na. So ito na guys, dahan-dahan lang na hindi may stress yung ugat niya. So yan guys, at dahan-dahan saluin natin yung kant niya. Tanggalin natin ito guys, alalay lang. Salayin natin yung lupa na ginamit sa kanya sa pagmarkot. Yan siya guys, lang sabog po kasi hindi sinalo, kakalat po yun. So yun po. Ito yung kalas natin italo yun. So ang dami higpit niya para sa bilis. Ayan na guys, ang daming ugat. Success yung ating pagmamarkot. So lilipat po natin siya doon. So yun po guys. Yan guys, nakita nyo, daming ugat. So tatambakan na po natin siya, pero siguro din yan na katusok siya maigi. Paikot. Sisikin din natin siya guys. Nice and slow guys. Lagyan natin lahat yan guys. Dagdagan lang natin guys. Siksik lang natin lahat dyan para matibay yung puno.
Tapos pagkatapos yan guys, babasahin natin para merong tubig yung kanyang ugat kasi may stress yan dahil sa pagkakatanggal mula sa kanyang pinaka sa main na puno ng ano. Ano guys, yung last part. Ayan. Pagkatapos natin siniksik para makatayo yung kanyang ugat, ay yung kanyang puno. Siniksik natin. So, ito na po yung last gagawin natin. Basahin lang natin para mag-absorb yung tubig sa loob. At merong mainom o may tubig na yung kanyang ugat. So, yun guys. Ito na po yung process ng pag-markot natin. So, maraming salamat guys sa panonood. Sana meron po kayong napulot sa ating munting video. Comment down below guys kung meron kayong mga suggestion para higit pa natin mapabuti yung ating pagmamarkot. Kung bago ka sa aking channel guys, paki-click na lamang po ang subscribe at paki-click na lamang po ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod pa nating bagong video. Stay safe all guys. Thank you.